So, yun. Okay naman. Ito na, oh. May power na siya. Meron na naman tayong viewers na nag-request semester. So, ito yung calculation natin ng EI transformer, no? Ayon sa tanong ni Mr. J. Lord kung paano ang calculation ng ating transformer. Ito ang ating ang ating calculation. Dito sa EI transformer na ganito, unang-una ay kukunin mo yung kanyang center leg. Ito yung tinatawag na center leg. Ayan, gagamitin mo yung kanyang sa centimeter. Centimeter ang gamit mo, sir, ha? Hindi itong inches, centimeter. Susukatin mo siyang ganyan. Ayan, meron siyang 3.5 centimeter. Ito na siya, 3.5. Nakikita mo ba, sir? Center leg, 3.5 centimeter. And then, kukunin mo naman itong haba niya. Itong kapal ngayon na kinuha mo o yung pinakababin niya. Yung ganito. Ito yung babin, no? Ito yung babin. Kukunin mo ngayon yung haba niyan. Yung haba niya. So, ang haba nito, yung pinakababin niya ay ito na. Meron siyang 8 cm. Yan na, yung kanyang width. 8 cm. Ngayon, ipagta-times mo lang ngayon yan. Yan, 3.5 na lapad nito. At ito yung haba naman nito. Ipagta-times mo lang siya. 3.5 cm times 8 cm equals 28 cm. Ito na ngayon yung ating area. Yung 28 cm. Nakikita mo ba, sir? Ayan, ang ating area, 28 cm. Ngayon, para makuha natin ngayon yung watts nitong transformer nito, nakakayanin niya para ma-supplyan niya yung iyong equipment o amplifier, ay kukunin natin yung kanyang square root. Mula dun sa area mo na 28 cm, 28 times 28 equals 784 watts. 784 watts ang kakayanin niyang supplyan nitong transformer na ito dahil maliit lang siya. Maliit, no? Paglaki ng transformer, so pagtaas ng watts na kaya niyang supplyan. Punta tayo sa primary winding. Anong gauge? Paano natin makukuha yung gauge at yung kanyang turn per volts, yung gauge ng wire na ganito? Sa primary winding, yung 220 dito. So, mula dun sa 700 watts mo, 700 watts divide 220. Ano itong 220? Ito yung gamit nating kuryente sa bahay, 220. 784 watts divide 220 equals 3.5 amperes. So, 3.5 amperes siya. So, may ginagamit tayong AW table, no? Ayon kay Rocula, ang 3.5 amperes. Ito, hanapin natin, no? Yan, 3.5. So, dito tayo sa 3.2. So, sa 3.2, ang sabi niya, pwede tayong gumamit ng 18 gauge wire. 18 gauge. Ayan, nakalagay dito, 18 gauge AW gauge wire primary winding, no? Sa primary winding natin, pwede tayong gumamit ng 18 gauge. Pag dito sa EI ay sakto ang calculation. Hindi tulad sa ganitong toroidal transformer dahil mas efficiency ito o mas maganda ito, pwede tayong gumamit ng mas mababa pa na wire of gauge o mas malaking wire of gauge ng wire. Pero pag dito sa EI, kung ano yung lumabas sa calculation ay sakto ang gagamitin ayon sa kanyang table, no? And then dito sa secondary winding, makukuha natin ang gauge ng wire sa secondary winding depende sa dami ng transistor na ginagamit mo. Tulad nito. Depende sa dami ng transistor na gagamitin mo, yung power transistor. Diyan natin makukuha ang gauge ng wire na gagamitin natin sa transformer. Halimbawa na lang, sabi niya, kung gagamit ka ng ganitong transistor na 5200 at 1941, ito. Dahil ito, ayon sa kanya, ito ay nagkukonsume ng 1.3 amperes ang bawat isa.
Ngayon, kung gagamit ka ng 10 transistor, tagli 5. 10 transistor, 5 rito at 5 sa kabila. 10 na siya. So, 10 transistor, bali 20 na siya. Ano? Bali 20 kung tag sa 10 nga pala. Kung tag sa 10 transistor, 10 dito at 10 halimbawa 10 rito, 10 sa kabila, so 20. Or pwede rin namang yan, dalawa ganito, 2 channel, 5, 5, so 10 na siya. And then sa kabilang channel, ganoon din, 5, 5, so 20 transistor. Sa ganitong gagamitin mong transistor na ganito. So 20, ayan 20 transistor times 1.3 amperes. So meron siyang 26 amperes. Yan ang kinalabasan niya. Ayon dito sa kanyang table, ang 26 amperes, ayan 26 amperes sa kanyang table. So, mayroon siyang katapat na gauge ng wire na number 9. Number 9. Ayan, number 9 ang gagamitin mong gauge ng wire sa secondary winding. Ngayon, yung calculation turn per volt, mula doon sa ating area na 28 cm. Ito, 28. At ito yung ating constant, yung 42. 42. So, 42 divide 28 cm equals 1.5. So, ibig sabihin, bawat ikot na 1.5 katumbas ng isang voltahe. 1.5 turns per volt. Ngayon, dito sa kuryente natin sa bahay, 220. Pwede mo rin gawin itong 230 na para mas maganda. 220. 220 times 1.5 equals 333 turns. So, magagawa ka ng 330 turns mula rito sa iyong gagawing transformer. 330 yung kanyang primary na mayroong laking gauge ng wire na 18. And then sa secondary, halimbawa, gagawa ka naman ng 55 turns. Kundi kaya 35 o 40, depende sa'yo gusto mo. Itong halimbawa natin, 55 volts AC. 55 times 1.5, meron kang 82 turns per volt sa secondary. Yung 82 turns na yon ay gagamit ka ng number 9 AW gauge ng wire. Ayan. So, sana ay nakuha mo sila. Kung sa toroidal naman, ay meron siyang pagkakaiba. Kadala ang formula ng toroidal ay diameter minus external diameter minus internal diameter times height. Yan. Halimbawa na lang ito. Itong ating EI transformer na to. Ayan. Kinuhano natin siya ng area. So, yung internal diameter ay ito. Yung internal. At yung external ay yung labas. At yung height niya ay ito. Ayan. Halimbawa na lang ito, yung ginamit natin. Halimbawa yung height niya. Ayan. 11 minus 7. So, ito kasi ay 11. 11 yata ito. Ayan. Makikita mo naman. 11. 11 siya. 11 point something pa nga eh. Pero sample lang natin. And then, ima-minus mo tong gitna, 7. And then, itatimes mo naman ito, itong height niya. Ayan. So, nakuha na natin, halimbawa, yung kanyang mga sukat. Centimeter pa rin, 11 minus 7 equals 4. Times, itatimes mo yung height niya, 6.3 equals 25.2. And then, i-divide mo pa yan sa 2 equals 12.6. Yan na ang kanyang area. Ito yung 12.6 na tinatawag na area. And then, 12.6 times 12.6, kukunin natin yung kanyang square root, equals 158.76 watts. Ang kaya niyang supplyan ay 158 watts. So, sabi ko nga, paglaki ng iyong core,
ay pagtaas ng watts na kaya niyang supplyan. So, pag maliit lang, siyempre, maliit din lang, ang kanyang kayang supplyan. So, sa primary winding, yung 158 watts mo, i-divide mo sa 220, yung kuryente natin sa bahay. Meron siyang 0.71 amperes, 0.7 amperes. Ayon sa kanyang table, sa table ni Rocola, ang 0.7, ayan, 0.6, 0.8. So, 0.8 na ang gamitin natin. Meron siyang 24 gauge wire ang kanyang katumbas. Or 23, pababa, 24 or 23 gauge ng wire ang gagamitin mo sa primary. Ngayon, sa secondary naman, kung 8 transistor ang gagamitin mo, halimbawa uli, 8 transistor, na nagkukonsume siya ng 1.3 kada transistor. Sa 8 times 1.3 equals 10.4 amperes. So, yung 10.4 ay meron siyang katumbas na, yan. Dito na tayo sa 10.5. 13 gauge of wire sa secondary. Ayan, 13. So, nagbabase tayo sa table, ha? Yan, 13. Dito rin ako nagbabase sa table. And then, yung calculation ng turn per volt. Ito yung ating constant ulit, laging 42. 42 divide 12.6 equals 3.3 turn per volt. Ibig sabihin, 3 ikot, 1 voltahe. So, yung kuryente natin sa bahay, 220 times 3.3 equals 726 turn. Tandaan mo, sir, pag liit ng transformer, ay mas marami siyang winding. Kapag maliit ang ating transformer, mas marami siyang winding. Pag malaki, mas kukunti. Yan. Halimbawa na lang, gagamit ka ng 45 EC sa secondary na. 45 times 3.3 equals 148 turns. So, sana sir, medyo nakakuha ka ng kunting kaalaman kung paano ang calculation ng ating transformer. Ayan, pwede mo siyang i-screenshot, Ayan. So, tatandaan mo lang lagi, sir, ang ating, kung toroidal naman ang gagamitin mo, ang ating formula ay ito. DE, ibig sabihin, external, minus DI, internal, times height, divide 2. Yan ang formula ng ating toroidal o yung bilog. Ngayon naman, pag dito naman sa AI, simple lang ang formula niyan. Kukunin mo lang yung center leg niya, yung centimeter niya, at itong kapal ng bobbin, Yan. Itatimes mo lang yung dalawa na yun. Makukuha mo na yung area. And then, i-divide mo sa 42. So, sana may nakuha si Mr. Sa kanyang katanungan kung paano ang calculation. Sa ibang integrated amplifier. So, okay na. Natapos na natin. So, lalagyan natin ngayon siya ng speaker protection. So, ayun. Natapos na yung ating connection. So, gagamit tayo ng series bulb and then non-copyright music. So, ito, nakasaksak na sa series bulb. And then, may sariling power supply yung ating speaker protection. Test natin kung hindi magkakaproblema. Ayun, okay naman. So, ito ang ating speaker protection. May sarili siyang power supply. Ito ay 18 volt AC. Yun, ayos. Sound check tayo. So, yung capture ng music dito lang sa microphone ng aking camera.